What's up? This is Kyoto back again for another video. Ang pag-uusapan natin today, ano nga pag-uusapan mga LTE bands, mga mobile data signal. Yun, mas magandang term, mas madaling intindihin. Mobile data signal bands na dapat alam nyo kapag bibili kayo ng smartphone, kasi para, or kung yung mga smartphones nyo, para malaman nyo rin kung bakit mahina o malakas ang signal ng smartphone nyo, and maybe adjust na rin din natin para medyo lumakas ng content signal ng smartphone nyo. Kung interesado ka, let's start. So yun, ang mga mobile bands, mga tawag dito, mga mobile signal bands dito sa Pilipinas lang. Labas tayo sa ibang bansa kasi ang daming mobile bands. Pero mga available lang sa Pilipinas is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito lang ang mobile bands na supported dito sa Pilipinas. Bago tayo mag-start, don't forget muna to subscribe. Kung mahilig ka sa mga ganitong mga informative na mga videos about tech, smartphones, at kung ano pa, bahala na kung ano. Basta mostly tech naman tayo dito. So yan. Anyway, start tayo. Ang pinaka-common na signal na meron sa Pilipinas, both ginagamit ni Globe, Smart, pati yung mga sub-network nila ni TNT, TM, Sun Cellular. Ang ginagamit is yung 700 MHz band or yung tinatawag na band 28. Okay? Kung mapapansin nyo, may mga SIM card na binibenta, tapos doon sa lalagyan nila may nakalagay na 700 MHz ready or support 700 MHz. Yun, band 28 yun. So kapag ang smartphone nyo may band 28, pasok ang ang smartphone nyo dito sa Pilipinas kasi yun yung pinaka mainstream na LTE or 4G na frequency na binobroadcast dito sa Pilipinas. Ang sumunod na dun is yung 1800 MHz band, which is yung band 3. Okay din naman yun. Both Smart and Globe meron din. Ang sumunod dun is yung 2100 MHz. Actually, dati itong 3G version, yung 21 MHz na band 1. So, pag nakakita nyo yung band 1, may band 1 ng smartphone nyo. Dati itong 3G, si Globe ginagamit ito as 3G signal pa rin, broadcast. Pero si Smart, in-upgrade na siya to LTE. So, ang band 1 ni Smart is 2100 MHz LTE. Kung nakikita nyo, smartphone nyo merong 21 MHz or band 1 na support, LTE yun. Kung kay Globe, 3G lang masasagap nun. Okay? Kung Globe ang SIM card nyo. Tapos, ang band 40. Both din, Smart and Globe meron. That's 2300 MHz. Band 40. Sumunod is band 7, 26 MHz. Globe lang meron nun. 2500 MHz, band 41. Si Globe lang din meron nun. And finally, pampito, tama ba? 3, 6, 7. Pampito, band 5, 850 MHz. So, yung sumunod sa band 2839, 700 MHz na mainstream. Si Smart lang ang meron nun. So, medyo lamang ng konti pagdating si Smart sa mga bands. So, yun yung mga bands. So, simplified, dapat ito makikita nyo. Pagka tinitingnan nyo yung band supported na smartphones nyo, yan ang makita nyo. Band 28, band 3, band 1, band 40, band 7, band 41, band 5. Okay? Typically, mga global smartphones, mas maraming support. So, pero pag nakita nyo lang yung band na yan, yung mga sinabi ko na yan, good yan for Philippine use, okay? Except doon sa mga non-open line, kung hindi open line ng smartphone na nabili nyo or galing sa ibang bansa kasi Saudi, US or China or somewhere else, Korea, kung hindi naka-open line at hindi mag-work ang SIM card dito, kahit na may mga support pa yan mga bands na yan, sorry, kailangan nyo talaga yung open line yan. Pero pag na-open line nyo na, at least kung mayroong ganyang band, mag-work yan dito sa Pilipinas. Sure yan. Okay? Ngayon, siyempre, itatanong nyo, paano namin malalaman kung ang smartphone namin ay may ganyang bands? Okay? Paano nyo nga malalaman? Madali lang actually sa MediaTek. Hindi naman gano'ng kadali. Medyo, at least may way pala. May way sa MediaTek para malaman. Sa MediaTek kasi mayroong tinatawag na engineering mode. Okay? Engineering mode, yun yung parang features sa mga MediaTek smartphones. Hindi lahat ng MediaTek meron nito. Pero karamihan sa mga MediaTek na mga smartphones, basta MediaTek ang smartphones mo, posible, hindi ko sasabihin lahat meron. So, posible na ma-access mo engineering mode. Type mo lang itong mga codes na to. Okay? Usually, kapag tinepo yan, lalabas na. Ngayon, kung hindi yan lumabas, meron pang isang way. Punta ka ng Play Store, tapos hanapin mo yung MediaTek Engineering Mode o MTK Engineering Mode. Yan. Lalabas yan dyan. Kapag in-open mo na yan,
Tapos, pag nakapasok ka na, gamit ang app na yan, or yung code na yon, punta ka sa band mode. Under telephony, punta ka sa band mode. Sa band mode, makikita mo na doon yung mga may checkbox na mga available na bands na supported ng smartphone mo na MediaTek ang chipset. Pwede makita mo band 1, band 3, band 7. Basta may check yun yung supported. Kapag walang check, ibig sabihin hindi yung supported ng chipset. Hindi yung supported na, umaga yung nirelease dito sa Pilipinas, hindi nila inactivate yung part na yan. So, okay. So, huwag mo nang pakikialaman kapag walang check. Yung may mga check lang. Ngayon, yung mga check na yan, pwede mong tanggalin, pwede mong ibalik. Okay? Kunwari, gusto mo lang magstay sa band 1, mahina siguro yung band 28 na 700 MHz sa area nyo. So, ang signal nga pala, just in case na hindi nyo alam, is dependent sa kung gaano kalakas yung signal or kung may pinakamalapit na tower at ano yung pinaka main na binobroadcast niya. So, minsan, hindi, kahit na mainstream ang band 28, ang gumagana lang siguro or malakas lang sa area nyo is yung band 1. So, para hindi masyadong nagtatrabaho or palipat-lipat ng band si chipset, si antenna, tanggalin nyo yung check sa ibang band. Okay? Pwede naman ibalik yan. Pwede nyo ibalik, pwedeng checkan, pwedeng tanggalin ulit yung check. So, pwede nyo kapain kung alin ang pinaka-stable, kung alin ang mas malakas ang signal, at kung saan mag-i-improve yung yung ping nyo kapag naglalaro kayo ng online games. Okay? Pwede nyo laruin yan. Okay? Don't worry, safe naman yan. And basta ingat lang sa iba pang, siguro, basta yung sinasabi ko lang, doon lang kayo. Huwag na kayong pumunta sa ibang mga features kasi yan lang naman tinuturo ko sa inyo. Yan lang muna ang galawin nyo. Okay? Huwag na kayong magpagala-gala. Baka masira nyo lang yung phone nyo. Itong tinuturo ko lang, dito lang kayo pupunta. Okay? Para lang yan sa MediaTek. The problem naman sa Qualcomm. Sa Qualcomm, I'm sure curious din ng Qualcomm. Ang dami ding user syempre ng Qualcomm. Itong smartphone ko na to is Qualcomm na Vivo Y91, Qualcomm ito. Tinry ko siya na i-access using the engineering mode. Guess what? May engineering mode ang Qualcomm na to. Hindi lahat ng Qualcomm, konti lang yata ang may ganitong support. Try nyo to i-type. Kung Qualcomm user kayo, baka gumana sa inyo. Para pareho tayo na nakikita. Or baka iba ang makita nyo. Posible lang iba ang makita nyo kasi syempre magkaiba naman tayo. So yun, tinype ko tong number na to, yung code na yan para sa Qualcomm. Qualcomm I'm not sure kung gagana yan sa MediaTek. Ito lumabas. Okay? Kung malabo, try ko na ng screenshot siguro. Basta lalabas yan. Ang lumabas. So, mostly test lang yan. Wala yung hinahanap ko ng band. So epic fail kay Qualcomm. Kasi may engineering mode nga siya, pero pang test lang. Hindi talaga mostly. Konti lang yung nagagawa niya. Walang kinalaman dun sa topic natin yung mga pwedeng i-test. Dito parang mga mostly, mga hardware test lang nandyan. Ito yung iba may mga check na. So, tinetest ko siya, so pumasa naman. Hindi ko pala tine-check, in-explore ko lang. So, mostly test lang siya, hardware test lang. So, wala yung hinahanap natin na tawag dito. Kahit nagpalipat-lipat ako, wala eh. Wala talaga yung band mode, so useless. So, ewan ko kung baka may alam kayo na kung paano ma-access ang engineering mode sa Qualcomm, pero yan yung mga codes na nakita ko. And ang nag-work sa akin is yung 558 at saka yung 4636. Sa 4636 naman is battery test. So, useless. Wala naman doon sa battery test, wala yung cycle count. So, useless pa rin. Hindi nyo okay sana, no? Good thing sana kung pinapakita niya rin yung cycle count niya. But wala, sorry, wala doon. So, yun yung mga pwede mong gawin kay MediaTek. Kay Qualcomm, so, sensya na wala. Pero may way pa rin naman, may ibang way naman para makita mo ang bands na supported ng smartphone mo sa Qualcomm. And actually, applicable din to sa MediaTek. Punta lang kayo ng GSM Arena actually. Punta lang kayo ng GSM Arena. Kunwari, test nyo Samsung Galaxy Note 20. Yan. Pupunta kayo ng GSM Arena. Nakita nyo yan. GSM Arena yan, diba? Punta lang kayo dito sa kauna-unahan, technology. Mga signal niya. Ito yung lalabas. Pag pumunta kayo, ito lalabas. Technology. Yan. Makikita nyo yung mga signal niya. Click nyo lang yan. Pwede nyo rin itong gawin sa smartphone nyo. Sa Android, punta lang kayo ng GSM Arena, or i-type nyo yung model ng smartphone nyo, tapos hanapin nyo yung may GSM Arena na result, or punta na lang kayo mismo ng GSM Arena, tapos i-search nyo yung model ng smartphone nyo. Lalabas yung mga bands na available. So yun, sa 4G bands, itong Galaxy Note 20 may support siya sa 4G band 5, ayan, band 28 as you can see. So, meron din siyang yung mga 40, 41, ano pa ba mga binanggit ko? Band 3,
and band 1. So, supported ni Galaxy Note 20 5G. Actually 5G pala to. Yung mga bands ng Pilipinas. So, pwede siyang gamitin dito. Unless na lang kung di open line. So, kailangan open line siya. Kung galing siya sa ibang bansa, I mean. So, yan. Kapain nyo lang yung sa MediaTek, sa mga MediaTek lang. Sorry, pasensya na sa mga Qualcomm. Talagang walang ganun SIM Qualcomm. Wala akong mahanap. Kung meron sa inyo na nakakaalam kung paano gawin yung nakakapili din ng band sa Qualcomm, please do share with us sa comment section sa baba. So, yan. Yun yung para sa 4G. Ngayon, konting pasada naman sa 5G bago tayo matapos. Sa 5G naman, currently, ang meron lang sa Pilipinas is N78 na 3.5 GHz sa 5G. So, kapag bibili kayo ng smartphone na 5G, especially kung galing sa ibang bansa, tingnan nyo kung merong N78 na support. Okay? Ayun, ang meron sa Pilipinas is, yan, Globe Smart Telecom sa N78 na frequency. So, kunwari, itong Samsung Galaxy Note 20 5G, meron siya sa 5G bands, ito, sa nakikita nyo, 5G bands, ito, 5G bands, meron siyang 78. So, supported siya. So, gagana yung 5G niya dito sa Pilipinas. So, yun ang titingnan nyo naman. Sa ngayon, currently, I'm sure madadagdagan pa yun sa future. Mas marami pang support ng mga bands. Pero, currently, ang Smart and Globe is, meron lang is N78 na 5G bands. Yun ang titingnan nyo lang. Okay? So, kung magbibit-bit kayo ng 5G phones galing sa ibang bansa, Saudi, sensya na yung aso kung naririnig nyo. Nag-iingay yata. Aso ng kapitbahay yun eh. Kung magbibit-bit kayo ng smartphone, mag-uuwi kayo ng smartphone from abroad, like Saudi, Korea, China, Japan, kung saan man nyo, sa ibang bansa, galing sa ibang bansa, tapos ipapa-open line nyo dito sa Pilipinas, make sure na merong support na 78 band para sa 5G, para gumana dito yung mapakinabangan nyo dito yung 5G nyo. Okay? So, yan. Currently, hindi pa ganun karami ang LTE signal dito sa Pilipinas. Base dito sa mapa. Saan ba yung mapa na yan? Lintik na yan. Ano ko pa? Base dito sa mapa ng Pilipinas. Ito, Philippines. Kay Globe, nakikita nyo, ito legend, nakikita nyo, ang pula, mostly pula. Ang pula is 4G and 4G+. So, yun ang pinakamalakas na signal dito. Ang 5G is itong violet. May 5G lang, base rito, sa may violet na yan, is dito sa area na to. Around Caloocan, Manila. So, mostly sa Metro Manila. So, yun nga, pinangako kasi yata ng Globe na by 2020, but by 2021, start of 2021, 80% na ng Metro Manila is covered na ng Globe. So, tapos sa ibang sa Visayas and Mindanao, mga key cities lang daw yata ang susuporta, ang magkakaroon ng LTE. So, mga malalaking syudad lang ang supported sa Visayas and Mindanao. Pero sa Manila, at least 80% ng Metro Manila is sakop na ng 5G. So, sa Metro Manila lang. So, dito sa Laguna, wala naman yata. Wala dito sa Laguna. Meron may malapit sa Santa Rosa. Hindi, Carmona. Base rito, merong 5G sa Liip. Malapit sa Liip. Pero maliit lang yung sakop. Base dyan sa legend na yan, na violet na yan. So, yan. Mostly 4G. Pero ang dami ng 4G, no? Pero kung titingnan dito, hindi buong Pilipinas ang sakop ng 4G network, no? Kasi, yes, ang daming pula. Pero mostly, green. And, yeah, that means mostly 3G lang ang sakop na signal. Sa Smart, tingnan natin Smart. Same din halos. Pula rin. Konti lang din ang merong violet na 5G. Lipat dito kay Ukula. Kung titingnan natin sa Ukula, yung ang area na merong mga 5G, iiwan ko sa link to, yung mga maps na to, para makita nyo rin sa area nyo kung merong 5G support, at saka nga yung kung gano'ng kalakas ang LTE sa inyo, kung may LTE ba talaga doon sa area nyo, at bakit napakahina. Pwede nyo gamitin to, itong website na to, itong map na to. So yun, pag pula, ibig sabihin commercially available. Pagka violet or blue, blue or violet, maintindihan, is limited availability, siguro under testing pa lang, tinetesting pa lang. Pero yung mga gumagana na talaga, itong mga pula, yan, meron sa malapit sa Concepcion, sa Tarlac. Sa Metro Manila naman, meron sa Buluan, Bulacan, Malabon, Makati, Muntinlupa, Parañaque. Yan ang mga meron. Sa Visayas naman, ano pa meron sa Visayas? Sa Visayas, meron lang sa bandang
Negros, Murcia, malapit. Sa may Bacolod. May 5G na sa Bacolod, malapit. Mansilingan. Ayan, basta yan. Meron sa Bacolod na 5G, pero isang tower lang nakikita natin. Sa Cebu, yes, meron at least 4 na tower. Nakikita nyo. Yan. Mahon, Cordova, malapit sa Agus, and yep. Anyway, kung gusto nyo chicken, iwan ko yung link nito sa video description. Checken nyo yung mga 5G coverage at saka mga 4G LTE coverage nyo. Ito, mga areas ko. Ito yung mga specific na mga lugar na mayroong 5G. Iwan ko rin to. Kay Globe to Smart, hindi ko nakita. Hindi ko mahanap. Ewan ko ba't tinatago-tago pa ni Smart yan. Pero at least may idea na tayo kung ano yung mga parts ng country natin, Pilipinas, na meron ng 5G. Pero yun, huwag tayo mag-expect kasi ang konti lang. So, huwag kayo magmamadaling bumili ng 5G. I'm just saying na huwag kayong bumili kasi konti lang ang area na mayroong 5G. Unless na lang kung alam mo talaga na malapit ka sa 5G tower, di go on, bili ka ng smartphone na mayroong 5G. But otherwise, stick ka pa rin sa 4G. Don't worry, mga 10 years pa bago mag-mature ang 5G sa Pilipinas. Yung talagang at least majority of the cities na urban areas is meron ng 5G. Huwag ka magmamadali. Don't worry, 4G lang muna tayo. Kung bibili ka ng 4G, huwag kang mag-alala sa 5G na. Huwag kang papasilaw kasi basically hindi pa siya ganun kalawak. Okay? Konti lang ang tower. So nakikita nyo, konti lang ang tower ng 5G. So yan. Hanggang doon na lang. Hanggang doon na lang alam ba. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe. Please to subscribe and share. Okay? Pasensya na sa mga kapwa ko Qualcomm user. Konti lang talaga ang magagawa natin. Hindi tayo binigyan ng access ni Qualcomm or ng mga manufacturer para baguhin yung mga bands. Buti pa mga MediaTek may mga pagkakataon, may paraan para gawin yun. So yun. Don't forget to subscribe, like, and share. I hope nagustuhan nyo kahit papano. And hanggang dun lang. This is Kyokotman. Talk to you again soon.